Hello mga mare, nasubukan nyo na bang gawin itong homemade bibingka? At kung hindi pa nga ay eto, isishare ko nga sa inyo itong simpleng homemade bibingka na ginawa ko dito lang sa bahay. At dahil homemade lang ito ay gagamit ako ng pancake mixture sa recipe na ito. Nagdagdag lang din ako dito ng 100 grams na flour at eto na nga yung pancake mixture na 135 grams na ginamit ko. Nakadepende sa inyo kung gaano karami yung gagawin nyo, pero dahil first time ko nga lang itong gagawin at napanood ko lang din ito sa co-vlogger ko at eto gagayahin ko nga. Naglagay lang rin pala ako dyan ng isang pirasong itlog at tinalo ko nga at nilagyan ko na rin ng gatas na fresh milk. At lalagyan ko rin yan ng konting tubig para hindi naman gaanong malakas sa gatas. Tansyahin nyo lang din yung paglalagay ng tubig or ng gatas dahil hindi nga rin ito pwedeng maging malabnaw at kailangan maganda yung texture niya katulad na nga lang nitong ipapakita ko sa inyo. Ganito dapat ang maging texture niya para mas maganda nga yung kalabasan ng ating homemade bibingka. Nagpainit na nga rin ako dyan ng kawali at nilagyan ko na nga rin ito ng butter. Mahinang apoy nga lang ang gagamitin nyo dito at hindi nyo nga pwedeng lakasan yung apoy para mas maluto rin yung pinakaloob nito dahil makapal nga itong gagawin natin. Kailangan ay naka-low heat lang ito para hindi nga ito masunog at mas maganda nga yung maging texture niya. Habang inaantay ko nga ay eto, hiniwa ko na nga rin yung mga iba pang ingredients na ilalagay ko. Optional lang naman yung keso dyan, pero syempre dahil bibingka nga ito, kailangan mo talaga itong lagyan ng itlog na maalat. Nakadepende na sa inyo kung gaano karaming toppings ang ilalagay nyo. At dahil sample ko nga lang ito, ayan, isang itlog na maalat nga lang ang nilagay ko, tsaka konting cheese. Alternate nga lang ang paglalagay ko dito ng toppings, pero kung itlog na maalat lang ang meron kayo, ay pwede nyo nang gawa ng paraan kung paano nyo nga ilalagay yung toppings sa taas. Kapag nalagay nyo na nga lahat ng toppings, kailangan nyo nga itong i-press or kailangan yung ilubog ng konti para hindi nga siya matanggal kapag binaligtad nyo. Hindi ko nga pala na-videohan yung pagbaligtad nito at ito na yung video ko pagkatapos ko nga gawin ito. Kung nahihirapan kayo sa pagbaligtad ay gumamit lang kayo ng malaking pinggan at flat na pinggan para maayos nyo nga siyang mabaligtad. Pagkatapos ko ang lutuin ay ayan, nilagyan ko na nga rin siya ng butter para mas masarap at mas malasa. Pagkatapos naman yan ay nilagay ko na nga yung mga tira pang itlog na maalat at eto hiniwa ko na nga siya. Sobrang napakaganda nga ng texture nito at talagang nagmukha nga talaga siyang bibingka. Kung gagawin nyo nga ito ay talagang uulit-ulitan nyo ang gawin dahil sobrang nagustuhan ko nga ang recipe na ito. Lasang bibingka talaga siya lalo na't kapag maraming itlog na maalat ang ilalagay dito. O siya mga mare, try nyo na!